po may nawawala kayong kaanak na babae, panoorin po ito. Isang bangkay na babae ang natagpuan kanina umaga sa Mindanao Avenue Extension sa barangay Pasok Putik sa Fairview. Ilang saksak po ang natagpuan sa biktima na may mga sugat din sa daliri. Ang tanda raw na nanlaban ito. Walang natagpuang ID para makilalang babae na nakasuot ng blouse na sleeveless at maong na pantalon. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng krimen. Sa St. Raphael Funeral Home sa Fairview, dinala ang labi ng babae. You can run but you can't hide. Pinatunayan ito ng biktima ng hold-up na tumugi sa mismo hold-uppers nila. Talaposo sa bagong lugar si Norberto Ramirez, isang snatcher na nasa kote ng mga pulis sa Maynila kaninang madaling araw. Hinold up niya kasama ng dalawa pa ang isang estudyante na sakay ng pampasaherong jeep. Kwento ng biktimang si Alvin Agzana. Sumakay si Ramirez at nagdeklara ng hold-up. Tinutukan daw siya ng patalim at kinuha ang kanyang bag. Pagbaba ng mga sospek, sinundan sila ng mga nabiktima at saka humingi ng saklolo sa mga pulis. Arestado agad si Ramirez at nabawi sa kanya ang wallet at bag ng biktima saka dalawang patalim. Pero ang dalawang kasabwat na nakilala lang sa mga pangalang Ryan at Enteng, hindi pa nahuhuli hanggang sa ngayon. Isang kotse at pampasaherong jeep ang nagsalpukan naman sa Pasig kaninang madaling araw. Wasak! At nakatagilid pa ang jeep ng abutan ng mga rescue team. Ay sa mga pasahero, hindi raw huminto ang jeep sa stoplight. Kaya sinalpok ng nakago na kotse. Sa tindi ng pagkasalpok, wasak ang harapan ng kotse. Pero swerte rin at sugatan lang ang mga pasahero nito. Kakasuhan naman ang driver ng jeep ng reckless imprudence resulting to damage property and multiple physical injuries. Kung mga bagong bayani ang OFWs, may isang dating OFW na kabilang na lang sa mga limot na bayani. Isang ginang na hindi na makabangon dahil sa pagkaparalisa ng kanyang mga binti. Sinaklolahan siya ng Rescue 5. Apat na taon nang hindi makabangon sa pagkakahiga ang 44 anyos na si Nieva Minor ng Taguig City. Paralisado na kasi ang kalahating katawan ng ginang. Sabi ko, Lord, kung ganito, wala na akong magagawa. Puring na lang ang best na nahihirapan doon. Dating OFW si Nieva, kalagitnaan daw ng taong 2008 nang maramdaman niyang tila nawawalan siya ng kontrol sa kanyang mga paa. Parang nauuga ako, nababagsak doon ng paluhod. Kung nalaman namin merong staghorn na bato sa kidney. Tapos yung spinal ko, parang may nakita silang bali. At ang tanging kumakalinga sa kanya ngayon ang kanyang 74 na taong gulang na ina. Gusto ko rin naman pong umigis yan. Tapos namin i-check ang vital signs ni Nieva, sunod naming tiningnan ang kanyang bed sore. Kung mapapansin nyo ngayon ang bed sore ni Ate Nieva ay sobrang laki. Mukhang naninigas na masakit na to. Sa pamamagitan ng Taken Solution, nilinis namin at nilagyan ng gasa ang sugat ni Nieva. Encel Kiling, Rescue 5. Ngayong araw na ito, dinala ng Rescue 5 si Nieva sa Philippine General Hospital para sumailalim sa magnetic resonance imaging o MRI at matukoy kung ano ang problema sa kanyang gulugod. Kung kayo po ay may emergency, aksidente man, yan sa kalsada o sa sarili nyong tirahan, tumawag agad sa Rescue 5 Hotline 922-5155. Magbabalik po ang T3. Diyan lamang po kayo. At yung stepfather na ang umaangkin doon sa mga ari-ari ang naiwan nung namatay na tatay, yan ba talaga ala nangyari? Opo. Tinatawag mo itong stepfather, itong taong to, nagpakasal ba ang nanay mo dito? Hindi po. Hindi. Opo. Hindi pala stepfather, Rapi. Parang siguro squatter lang doon sa bahay nila, ano? Opo. So anong gusto mo ngayon mangyari? Gusto po namin mapalis yung lalaki po. Alam mo, Alan, ito ang karapatan nyo sa batas. No? Baka hindi alam ng nanay mo. Nung namatay yung tatay mo, ang nangyayari sa conjugal property, nahahati yan. Yung kalahati pupunta sa buhay na asawa at yung kalahati, yun ang tinatawag na estado ng patay na pinaghahatian ng mga anak na magmamana. Ilan ba kayong anak? 8 po. 8. So hanggat hindi talagang physical na divide yon, naandun kayo sa tinatawag na co-ownership. Na ibig sabihin, kung ano man ang disposition sa property nyon, pagbobotohan, majority rules. Kaya kung hindi nahahati yan, mga kapwa may-ari kayo ng ari-arian. Kaya sa totoo lang, sa legal, pwede nyo talagang botohan na umalis yung taong yun. Kaya lang,
ang nakikita ko dito, yung nanay mo, masyado siyang in love ata dun sa tao. So alam mo, ang payo ko sa'yo, kausapin mo ang nanay mo, sabihin mo muna yung sinabi ko sa kanya, at kung wala nang mangyari, dapat baka maglalakas loob na kayong ikorte ito para ipagbili na yung lupay na yan at hati-hati-hatian na yung proceeds sa inyo para matapos ang problema. Yan, Rafi, ang problema nga siniresolve natin ngayon. Attorney Mel, Oh, meron Rafi. akong payo, shortcut dyan kay Sir. Oh, Di ba, hindi naman talaga nila tunay na stepfather, tatay? Tama. Tunay na stepfather. Kuyugin nilang mag-anak, mga anak. Harasin nila hanggang sa magsawa, lumayas. hindi dapat natin ligay sa kamay natin ang batas. Pwedeng ligay natin sa tamang proseso. Kausapin muna ang nanay, baka malinawan matauhan. Yun. Ba? Okay, Ayan. baka sakali lang. Oo nga, tama. Well, talagang ganun. Madaming taong gusto magsamantala. Ngayon, madami rin tumatawag sa atin, Rafi. At nakukuha namin mga tawag dito, mga nagtatrabaho at gusto na umalis sa kanilang pinagtatrabahuhan. So ang tanong nila, may karapatan ba silang umalis na sa pinagtatrabahuhan nila kung ayaw na talaga nila ito? Kasi pine-prevent sila nung kanilang mga nagpapatrabaho. Nakalagay sa batas natin ganito, even without valid cause, basta't bigyan mo lang ng 30-day notice ang nagpapatrabaho sa'yo, pwede ka nang umalis. Pwede ka mag-resign. Kaya lang, basta't nag-resign ka, walang masyadong benepisyo dyan. Walang separation pay dyan. Yan ang ating sagot sa mga tanong sa telepono natin. Attorney, meron ako maisingit. Di ba karapatan din ng isang manggagawa kahit na wala ng notice kung ayaw na niya, halimbawa sa isang kasambahay, ayaw na niya magtrabaho sa bahay na yon, right there and then, pwede siya umalis at hindi siya pwedeng pigilan. Tama mo ba? Well, talagang hindi naman pwedeng pigilan. Kasi kung kasambahay pinag-uusapan, baka talagang forced labor na yan, di ba? Kaya lang, dapat may konting notisya, sabi ng ating batas, para mapagandaan. Halimbawa sa isang empleyado, sa isang opisina, wala pong kontratang pinirmahan, pwede ba siya umalis anytime na he wants? Dapat lang magbigay ng notice. Yan ang nakalagay na malinaw sa batas natin. 30 days. 30 days notice, even without a valid cause, pwede siyang umalis, magre-resign siya. Pag hindi po siya nagbigay ng 30 days notice, pwede siya idemanda ng kumpanya? Oo, pwede siya. Kasi baka meron mga dapat siyang ayusin muna o meron siyang dapat i-account. Mga utang niya halimbawa. Kaya yun ang binibigay naman na fairness sa mga nagpapatrabaho. Malinaw. Okay. Okay. So, Rafi, kung meron po kayong mga katanungan at gustong humingi ng payo, tumawag lang po sa amin. Ang hotline ay 922-5218 at 922-5220. At kapag tapos na po ang T3, pwede rin kayo mag-text sa 0918-983-8383. Attorney Mel Santa Maria po. Balik tayo sa inyo, Rafi, Erwin, Ben. Maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria. Yan po ang 30 minutong balitaan at serbisyo publiko. Salamat po sa mga nagpunta dito sa ating studio at kay Attorney Mel Santa Maria. At sa mga may problemang legal na nais niyong ipakonsulta sa aming Attorney on Call, pumunta lamang po dito sa aming studio sa Novaliches QC, Lunes hanggang Biyernes. Ako po, si Rafi Tulfo. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ako, si Ben Tulfo. Hanggang bukas mga kapatid, walang iwanan sa damayan. Ako po si Erwin Tulfo. Susunod na po ang aksyon. Magandang gabi, Pilipinas!